Alright, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome o welcome back po dito sa Bonham Magos PH. For today's video, Scorpio, alamin natin kung ano yung mga enerhiyang kailangan ninyong i-release ngayon para matanggal yung mga balakid, no? So, ito yung mga reason kung bakit lagi kayong kapos sa pera. Okay, so lagi ka bang kapos sa pera? Tignan natin kung ano yung mga energy na kailangan ninyong i-release, ano yung mga humaharang sa flow, money flow of abundance ninyo, no? So, ayan. Paalala lang, Scorpio at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Scorpio, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Scorpio, based sa tarot cards, you have the Five of Swords. You have the Six of Wands. Ten of Pentacles. Page of Pentacles. The High Priestess. You have the Ten of Wands. King of Pentacles and the Queen of Pentacles. Okay, simulan na natin. Okay, Scorpio, let's start with your first card. You have the Five of Swords. So, ito yung pagkatalo, pride, conflict, enerhiya ng pananalo sa kapinsalaan ng iba. So, ang Five of Swords, Scorpio, ay isang napakabigat na energy pagdating sa money flow at abundance blockages, no? Ipinapakita ng card na ito ang mga away, mga tampuhan, yung pride at ego na maaring hindi mo napapansin na nagpapabigat sa enerhiya ng pera. So, ang mga negative energies na kailangan i-release is yung mga paninisi sa iba kapag may pagkukulang sa budget, pagsiselos o pagkukumpara sa yaman ng ibang tao. Energy ng kailangan ako manalo kahit may masaktan, meron akong maloko. Ayan, lalo na kung may mga hindi pa napapatawad o natatapos na conflict. And mga energies na yun yung mga negative energies na kailangang i-release. Okay, at ilan din mga kailangang i-release dito, Scorpio, is mga old grudges or yung mga unresolved arguments, lalo na sa family or kaibigan tungkol sa pera. Now, mentality ng ako ang tama, sila ang mali pagdating sa desisyon sa pera. And pag-uugaling pinipilit ang gusto kahit hindi align sa universal law. So, kahit panalo ka sa argument, kung ang kaluluwa mo ay pagod at guilty, hindi ito matatawag na victory, kundi blockage. The universe rewards those who choose peace and humility over pride. Ano ba yung humility? Pagpakumbaba. Kaysa yung mga taong ma-pride. Mataas ang pride, mataas ang ego, mataas ang lieg, mga yan. Mataas ang tingin sa sarili. Okay? So, ang suggested ritual na gagawin dito if naka-resonate ka, cord cutting ritual, forgiveness meditation ritual, at may tinatawag tayong salt bath cleansing ritual. So, kung gusto nyo magpa-ritual ng libre, okay? May mga ritual na hindi ako dapat ang gagawa, kayo dapat ang gagawa. Okay? So, libre ko yung mai-offer. But for those of may mga ritual na ako ang dapat gagawa, okay? Ako ang dapat gagawa. So, libre nyo makukuha ang ritual kapag kayo ay bibili po.
Pero kung hindi kayo bibili, malulugi kayo. Lugi kayo kasi kailangan yung bayaran yung ritual, yung tinatawag na serbisyo ko. So, energy exchange niyan is 1,000 pesos. Yun lang, wala kang item. Mas maganda kung meron kang item na binili, libre pa ang ritual. O, saan kayo mamili? Lugi ka sa wait lang mga madam. Okay, next card, Scorpio, you have the Six of Wands. Okay, ang tema ng barahang ito is success, recognition, ego boost, at external validation. No? Sa unang tingin, positive ang Six of Wands na card, tagumpay, papuri, at pagkilala ng iba. So, pero sa konteksto ng money blockages at energy reading para sa iyo, Scorpio, ang mensahe nito ay subtle pero powerful. So, minsan, ang pagiging laging kapos sa pera ay may kinalaman sa subconscious need to be validated. O yung masasabi natin, kailangan makita nila akong successful sa panlabas. Na kahit mentally, pagod na or ubos ka na sa pera. So, ang mga energies na kailangang i-release, ang pangangailangan or need na laging mukhang okay, sa social media o sa harap ng iba, kahit puno ka na ng utang o stress sa finances, parang yung need na kailangan makita ng mga tao na successful ako, namumuhay ako ng marangya, kumbaga yung tinatawag nating social. Uy, social siya la. Pumunta sa restaurant, something like that. Ang enerhiya na di ako pwedeng magmukhang mahirap. Right? May mga taong ganyan. So, kung natamaan ka, baka yan ang kailangan ninyong i-release na hindi kayo aware na yan pala ang isa sa mga nagiging balakid. Laging kapos sa pera. At yung mindset na ang tagumpay ay lagi may kasamang applause or likes. At yung pagkakaroon ng pressure na laging may kailangan patunayan sa ibang tao. Lalo na sa mga pamilya, sa mga kaklase, sa mga ka-workmates, dating kaibigan, kapitbahay, o sino man. So, tanungin ninyo ang sarili mo, sarili mo, Scorpio. Ginagawa ko ba ito dahil gusto ko o dahil gusto kong patunayan na hindi ako failure sa buhay? Sino ba talaga ang sinusubukan kong i-impress? Yan ganyan. So, bakit ito nagiging balakid sa pera? Kapag ang motivation mo ay external validation. Andun yung word na external. Okay. At hindi authentic soul alignment, nagkakaroon ng misalignment na tinatawag sa universal flow of abundance. So, money flows through joy, service, peace, and not performance. So, ang kailangan natin gawin dito para sa Scorpio, if nakaresonate ka, may tinatawag tayong mga gagawing energetic healing. Mga mirror work na tinatawag, aura detachment ritual. Okay, ang mga crystals na kailangan ninyong suot-suotin, bilhin para dito is mga pyrite, may tinatawag na sunstone and rose quartz. If you want that combo, let me know. Personal customized bracelet. Okay, kausapin niyo ako sa Facebook page. Tandaan niyo yung mga crystals na pyrite, sunstone, and rose quartz. Let me know if gusto niyo ma-avail. Kausapin niyo po ako sa Facebook page. Okay? Ayan. Next card, Scorpio, you have the Ten of Pentacles. Okay, so ang Ten of Pentacles, Scorpio, ay isang napakagandang card pagdating sa abundance. Pero sa konteksto ng laging kapos sa pera ay ang tanong, bakit kung may potential ako for legacy and wealth, ay hirap pa rin ako sa pera ngayon? So, dahil maaring may enerhiyang nakatali sa family, sa angkan, o ancestral karma na tinatawag, na hindi pa nalilinis or even hindi pa na-address. So, ang mga energies na kailangan ninyong i-release, mga inherited money beliefs, isa dyan. Mga kasabihang ang pera ay ugat ng kasamaan. Mas mabuting simple kaysa mayaman. Ang yaman para lang sa mga may pinag-aralan. Ayun, ganyang mindset, no? Nasa subconscious nyo yan kahit hindi mo sinasadya. Okay, what else? Burden ng expectations from family. So, pagiging tagapasa ng lahat ng responsibilidad. Kapag iniisip mong kailangan ako ang magtaguyod sa lahat, nalilimutan ang freedom ng soul mo to welcome personal blessings.
Okay, next, yung ancestral guilt o yung tinatawag na vow of poverty. Sa past life siguro ninyo o sa angkan ninyo, maaring may mga panatang hindi mamuhay ng marangya bilang spiritual service. Ngayon ito ang subconscious na bumabara sa daloy ng yaman ninyo. Marami pang dahilan. Ancestral karma, pagdating sa Ten of Pentacles, mga generational curse na kailangan matanggal. So, if alam mo meron kayo niyan o pakiramdam meron kayo niyan, then talk to me. Okay? So, feeling mo malagi bang dapat kang bayaran para sa iba, mga karmic debt, ayan, hindi ka makapag-ipon kahit malaki ang kinikita, may takot ka minsan kapag sobra ang pera, parang hindi ka sanay. So, ayan, ang gagawin nating mga ritual para dito, tinatawag na ancestral healing ritual. Okay? Let me know if gusto nyong ma-avail. Libre ito kapag bumili kayo ng item. Kahit anong item. Except lang sa Lakbay Yaman Oil at Red Sting. Wala kayong ma-avail doon. Okay? Ang ma-avail ninyo is 1,000 plus na item. Libre ang ritual. Okay? Pag-usapan natin ito mamaya. What else? Mga crystals na kailangan nyo dito, garnet, malachite, and clear quartz. If you want this combo, kausapin nyo ako sa Messenger, sa Facebook page. Okay? Next na baraha, Scorpio, you have the Page of Pentacles. Ang Page of Pentacles ay nagdadala ng opportunity energy, pero dahil ito ay page, hindi king or queen, ito rin ay nagsasaad ng immaturity or kulang pa sa action pagdating sa pera, career goals, or investments. Okay, sa usaping kapos sa pera, ang card na ito nagsasabi na baka siguro may potential ka pero hindi pa na ma-maximize dahil kulang sa follow through, kulang sa disiplina or belief sa sarili. So ang mga energies na kailangan mong i-release dito, Scorpio, if nakaka-resonate ka, yung tinatawag na procrastination at takot magsimula. Ang dami mong idea, madami kang gustong gawin pero hindi mo masimulan, right? Hindi ka makapag-umpisa. What else? Over-search and under-action. Plano ng plano, aral ng aral, pero wala pang konkretong steps. Baka dahil takot kang mag-fail or feeling mo di pa ako ready eh. Ayan, yung belief na kailangan muna ng maraming resources bago magsimula. Yung katotohanan, the truth, you can start small and sacred. At madalas, yun ang sinusuportahan ng universe. I started pagtataro na isa lang ang baraha ko. I invested in 100 pesos na nabili ko sa Shopee. Doon ako nagsimula sa YouTube. Hanggang kumita ako. Hanggang doon, yun talaga ang punuhunan ko. Yung kita ko din sa YouTube ko, dito sa monthly na nakukuha ko sa YouTube, yan din ang ginawa kong capital sa pagbebenta ko ng alahas sa buwan. Hindi ako umutang, hindi ako humingi ng capital kahit kanino. I swear, proud ako masabi na ininvest ko to. For 100 pesos lang, ang laki ng narating. Kaya, I really believe that this is meant for me. This is divinely guided. Sinuportahan ako ng universe. So, Scorpio, baka naranasan mo na may gusto kang negosyo pero di mo maumpisahan. Laging nauudlot ang mga plano, mga online selling, mga freelancing, or second job. Ayan, and naiinggit ka sa iba na mas ahead pero hindi mo nakikita na meron ka ring mga tools ngayon. So mga energetic healing na gagawin natin dapat dito din is mga ritual, candle ritual for motivation and direction. So if you want that, let me know. Okay, let me know. Libre yan again. And mga crystals na kailangan nyo para dito is green aventurine, tiger's eye, and citrine. Okay, ayan. Next, baraha, you have the High Priestess. Scorpio, isa ka sa mga pinaka-mystical at intuitive na zodiac signs. Kaya, ang paglabas ng High Priestess ay hindi aksidente. Ito ay paalala na may mga bagay kang alam sa loob mo, pero baka hindi mo pinapakinggan pagdating sa pera. Minsan, ang pagiging kapos ay hindi dahil sa kakulangan sa effort, kundi dahil sa hindi mo sinusunod ang inner voice mo. Takot kang pagkatiwalaan ang intuition mo. May party ng sarili mong gusto mong i-ignore, lalo na kung may mga spiritual gifts kang natatakot kang i-embrace. So mga energies na kailangan mong i-release, yung pagdadoubt sa sarili mong
kakayahan o intuition, lalo na sa mga money decisions. Pag-over reliance sa logic kahit may kutob ka na. Yung mga tinatawag na spiritual blocks, takot sa third eye, awakening, rejection ng sarili mong kakayahan bilang healer, seer, or guide. Yung fear of being too different or too mystical in a practical world. So Scorpio, nararamdaman mo ba ito? Na alam mo na kung ano ang next step sa pera o trabaho pero pinipigilan mo ang sarili mo. May gut feeling ka sa taong dapat iwasan or opportunity na hindi para sa iyo pero nagsisisi ka sa huli. Feeling mo hindi bagay ang spiritual side ko sa real world. Okay, so mga energetic ritual na kailangan natin gagawin dito is moonlight, meditation, or candle work. Okay, so let me know if gusto nyo ng, ganyan, libre. Mga crystals na kailangan mong gamitin para dito if nakareson ka, lapis lazuli, amethyst, moonstone. If you want that combo, again, talk to me sa message sa Facebook page. Ayan. Next, para Scorpio, you have the 10 of Wands. So sa card na ito, makikita natin ang isang taong halos hindi na makita ang daan sa sobrang bigat ng pasan. Sa aspeto ng pera at daloy ng abundance, ang mensahe ng ito ay sobrang napakaklaro, Scorpio. Mas marami kang pinapasan kesa sa kaya mong buhatin. At baka hindi mo na pera ang bitbit mo, kundi pera at problema pa ng iba. So ang mga energies na kailangan mong i-release, pagiging tagapasan ng lahat sa pamilya. Feeling mo ikaw ang dapat laging sumagot, sumuporta, pero napapagod ka na emotionally at financially even. Most importantly, nade-drain ka na. Wala nang natira sa sahod mo. Okay? Pagpapakamartir sa trabaho or negosyo. Okay, hindi mo na mai-enjoy ang ginagawa mo kasi parang laging kulang ang balik kahit todo effort ka na. May imbalances sa give and take. At yung pagkakaroon ng self-worth na tied to work. Yung naniniwala kang dapat pagod ako bago ko kitain ang pera. Yung, alam mo yung kayod ng kayod, isang tuka, isang mga ganyan. Nagiging block ito sa effortless flow ng yaman. So Scorpio, baka naranasan mo yung mga gitong feeling na laging kulang ang oras mo, energy at budget kahit todo kayod ka na. Yung parang ikaw lang ang gumagalaw habang ang iba ay nakasandal sa'yo. May guilt kapag tumatagi ka sa hingi ng tulong kahit wala ka na rin halos maibigay. Mahirap tumanggi sa mga magulang. Mahirap tumanggi talaga sa family. Understandable. Pero we have to make a choice. Okay, energetic healing na kailangan gawin. Burden ritual. Okay? Ayan. Para ma-burn yung mga burden na nakapasan-pasan mo. Okay? So, if gusto niya ng ritual na yan, let me know. Libre lang yan pag bumili ka ng item. Ang mga crystals na kailangan na pwedeng mag-support sa'yo dito para ma-release yan is smoky quartz, hematite, and selenite. Yung tatlo na yan na combo. If you want that combo, let me know. Sana meron ako. I will check kung meron ako niyan. So, itanungin ninyo ang sarili ninyo. Ano ang ginagawa ko ngayon na hindi ko naman obligasyon? Sinong dapat kong bitawan upang ma-prioritize ko naman ang sarili ko? Okay, it's your choice, Scorpio. Next card is... Okay, next card, you have the King of Pentacles. Okay. The King of Pentacles, Scorpio, is the ultimate money master, no? Ibig sabihin, Scorpio, nasa loob mo na ang potential to be wealthy, grounded, and financially secure. Kaya kung kapos ka pa rin sa pera, may malalim na energy conflict na kailangang linisin. Ang card na ito nagtuturo ng disiplina, self-trust, at long-term vision. Pero maaaring may party sa'yo na natatakot ka sa responsibility ng pagiging successful. O di kaya sinusunod mo pa rin ang old programming na money is hard or only for the few. O kaya naman, kahit may pera ka, mabilis rin itong mawala kasi hindi pa fully activated ang king consciousness mo. So, ang mga energy na kailangan mong i-release, money, immaturity. Yung emotional spending, mga impulse buys, or yung fear-based decisions like hoarding or underpricing, kailangan maging strategic at grounded sa financial choices. So,
pag sinasabi nating impulse buys, yung mind ka ng mind sa live selling. Bili ka ng bili ng mga bagay na later ma-realize mo wala palang, useless pala or something like that. Hindi mo na prioritize, right? Ang mga kailangan mo ay napupunta sa ibang ang pera mo. Imbis na may paglaanan pa na mas importante. Okay, what else? Fear of success. Yes, totoo ito. Baka deep inside, takot ka sa pressure na dala ng pagiging successful. Okay, hindi lahat makaka-resonate. Iilan lang. But still, lumabas kasi sa baraha, kaya I have to explain. Okay, next. Ito, overgiving or over-control. Minsan gusto mong hawakan lahat ng aspeto ng buhay, finances ng family, pero hindi ka nakakahinga. Okay, so Scorpio, naranasan mo na ba ito? Marami ka na bang natutunan sa pera, pero hindi mo pa rin ma-apply fully. May time na may malaking kita, tapos biglang nauubos din. Feeling mo, kailangan mo munang protektahan ang pera kaysa i-enjoy ito. So, mga energetic ritual, healing ritual na kailangan gawin dito is money throne ritual. Okay, so, kung gusto niyo yan, let me know. Ang mga crystals that will amplify your wealth king energy, pyrite, jade, and onyx. Oh, wow. Interesting to Gagawa kaya ako ito. Pyrite for financial confidence, jade for grounded abundance, and onyx for money protection and self-trust. Okay. Last but not the least, Scorpio, you have the Queen of Pentacles. So, napaka-powerful ng presence ng King and Queen of Pentacles sa isang spread. Scorpio, lalo na ito ang panghuling baraha. Okay? Ang Queen of Pentacles sa simbolo ng kabuuan at kakayahang alagaan ng sariling mundo ng yaman at emosyon. Pero dahil ito ay lumabas bilang final card sa isang reading about sa money blockages, sinasabi nito na andyan na ang abundance energy mo, Scorpio, pero kailangan mong tanggalin ang guilt, self-neglect at takot na baka mawalan ka para tuluyang mayakap ang mayakap ang kasaganahan. Okay? So, ang energies na kailangan mong i-release dito is yung pagsasakripisyo mo sa sarili para sa iba, lalo na pamilya. Yung inuuna mo ang pamilya mo, partner mo o anak mo, pero ikaw na uubos. Balance it. Try to balance it. Money will not stay where self-love is absent. Wala ka nang tinira sa sarili mo. Money will not stay where self-love is absent. Okay? Ayan. Or guilt sa pag-aalaga sa sarili gamit ang pera. Sayang yung pera kung sa sarili ko lang gagastusin. Ganon. Kaya minsan di mo ma-enjoy kahit may extra. Inuuna mo pa rin ang ibang tao. What else? Takot na mawalan muli kapag naging maginhawa ang buhay. This keeps you in a state of subconscious contraction na humaharang sa overflow ng blessings. So, Scorpio, baka takot kang mag-spoil sa sarili kahit deserve mo. May feeling ka ba na baka mawala to, kaya magtitipid kahit may pera? Or nahihiya ka bang mag-celebrate ng success mo dahil baka husgahan ka? So, makaresonate lang po. Okay? So, if you are nakaresonate ka, ang mga ritual na dapat gawin dito is divine feminine ritual of receiving. Okay? So, ayan. At ang mga crystals na kailangan ninyong gamitin para dito if nakaresonate ka, rose quartz, carnelian, and green jade. Wow! For self-love and receiving sa rose quartz, ang carnelian to ignite joy and self-worth. And green jade, of course, for prosperity with nurturing energy. Wow, I love this. Meron ako nito, rose quartz, carnelian, and green jade. If you want this combo, let me know. Kausapin niyo ako sa Facebook page. Ay dito sa screen. Okay, so talking about mga ritual, libre again pag makabili kayo ng mga item na ino-offer ko dito sa YouTube, kaya huwag mo na kayong aalis. Okay, so Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, maraming salamat, no? Ayan, so let me know if nag-resonate po sa inyo ang reading. Like this video if nagustuhan niyo po. If you want to claim, pwede bang nyo bang, alam mo, hindi ka kasi isinilang, Scorpio, para lang mabuhay sa kakupasan, kawalan ng pera. Ang kasaganahan ay hindi kailangang ipaglaban. Ito ay pinipiling yakapin,
buong buo, na walang takot, walang guilt. So, i-align natin ang puso natin, isipan at yung spiritual natin. Sa katotohanan tayo ay isang hari at reyna ng kayamanan. Hindi mo kailangan man mawawala kapag ito inalagaan mo sa loob. Nurture, alagaan mo ang pera mo. Kaya 'di ba maraming mga yumayaman kasi maybe isa rin to sa mga key concepts. Okay, so ayan, hopefully may natutunan kayo ng konti. If again, interesado kayo sa mga ritual na nabanggit ko dito, libre po kapag bumili kayo. So, panoorin nyo itong video na to hanggang sa dulo kasi dito ko po pinapakita mga item na pwede nyo ma-avail na may libreng ritual. For those of you na ayaw bumili, hindi makabili for some reason, gusto lang, pero gusto ma-avail ang ritual, lugi kayo, 1,000 ang babayaran ninyo pero wala kayong item na marireceive. Okay, so anyway, kung talagang gusto nyo kausapin nyo ako sa Facebook page, andito sa screen yung Facebook page ko, hanapin nyo po yung Bono Magos PH na may blue check. Verified ni Meta. Kasi may gumagaya sa akin na naman ngayon na isang Bono Magos PH, pero walang blue check. Okay, so maraming salamat. Huwag muna kayong alis, Scorpio, magbabalik po ako. Take a screenshot sa item na gusto nyong bilhin at i-send nyo yung screenshot sa Facebook page ko. Okay, so maraming salamat. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alis, magbabalik pa po ako sa Healing at Hope. 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at 2 freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang Stone of Cancer Healing? Ang Sugilite ay isang bihirang at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling, energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyo ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sakit, pagod at side effects ng chemotherapy. Energetically, pinapalakas nito ang cell regeneration at immune system. May kakayahan daw itong magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit. Mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus, no? Ang Sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman. Emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina-attack ng sakit, minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang Sugilite ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people. And also it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So para kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling energetically protected, para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me, take a screenshot of this item at i-message nyo, ipadala nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check, verified po ni Meta. Black obsidian with mantra agate bracelet. Magkano ito? 1,450. Includes free complete ritual package, no? 38 steps of blessing ritual, distance Reiki healing, personalized prayer or ritual requests at 2 freebies. So benefits ng Black Obsidian with Mantra Agate Bead. Black Obsidian, the ultimate protector. Powerful psychic protection stone na nag-a-absorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga empaths, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin.
helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror, pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok or spiritual warfare. Ay, mantra agate bead, energy amplifier at sacred channel. Ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon. Spiritual amplifier ito ng intentions mo, blessings at mantras. So, may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion. Om Mani Padme Hum attracts divine mercy, protection, and healing. Pinaniniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vibrations mo habang suot mo ito. So ideal ito sa mga may trabaho o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nagme-meditate, nagwo-work or naglalakbay. Para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified ni Meta, if gusto nyo pong mag-order. Thank you so much. Okay, ito na naman ang bagong item natin, Feng Shui or Feng Shui ring. Okay, power ring. 499 only, 499 each only. Okay, for good luck, protection, and manifestation. Na meron siyang sand gold na accent. 75% pure gold and the rest is hindi gold, kaya hindi rin po ito masasangla. Okay, benefits nito, iwas malas, iwas usog, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ano ang size niya? 6 up to 9 pwede, kasya po. 6 inches up to 9 inches po kasya. Okay, kasi medyo stretchable po ang string. Ang Feng Shui red string na ring na ito ay hindi lang basta accessory. Isa itong energetic tool na gawa sa matibay na red braided cord, symbol of protection and connection. At may accent na sand gold bead na sumisimbolo ng abundance, power, and prosperity. So this is for protection against evil eye at envy or celos, attracts good luck in love, money, and career, boosts inner strength and confidence, perfect for everywhere, and simple yet powerful. Okay. Ang kasama niyang inclusions is libreng distance Reiki healing para sa spiritual cleansing and alignment, and free intentional prayer work requests. Kung ano yung mga personal na dasal o ipaparitual ninyo na nakapokus sa inyong intensyon. Okay, benefits sa bawat aspeto ng buhay. Sa pag-ibig and love life, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa third party or tukso, nakakatulong para sa harmonious na relationship at loyal na pagmamahalan, pinapalambot ang puso at nag-a-attract ng pure, honest love. Ideal sa mga single na gustong maka-attract ng soulmate. Sa pera or finances, nagbubukas ng pinto ng swerte at dagdag kita. Tinatalikuran ang malas, utang at gastos na hindi kailangan. Pinuprotektahan ka mula sa energy ng inggit at paninira sa negosyo o hanap buhay. Sumisimbolo ng wealth magnetism dahil sa sand gold accent. Sa career or tagumpay sa trabaho, tumutulong para mapanatili ang motivation at focus. Nagtataboy ng office politics, chismis o toxic na environment. Pinapalakas ang aura mo sa boss at kliyente mo. Energetic armor para sa mga hustling araw-araw. Sa family naman at sa loob ng tahanan, energetic support sa stress, anxiety at pagkahilo. Okay, benefits pala yun sa health. Okay, energetic support sa stress, anxiety at pagkalito. Okay, sa health nakakatulong para mapanumbalik ang inner peace at lakas ng loob. May calming effect at panlaban sa burnout, tumutulong para sa balance ng chakras. Sa family naman at tahanan, nagsisilbing spiritual shield ng buong pamilya. Nag-aayos ng tensyon o lamat sa relasyon sa loob ng bahay, nagpapalambot ng loob lalo na sa mga matitigas ang ulo o may conflict. Maganda rin po sa mga anak na kailangan gabayan at protektahan. Sa spiritual aspect, matinding panangga laban sa evil eye, usog at psychic attacks. Energetically blessed at ritualize ito para sa gabay
ng Divine. May distance Reiki at dasal na nakafocus sa iyong intensyon, pinapalakas ang connection mo sa iyong spiritual path. Okay, sa mga gustong mag-order, take a screenshot at ipadala po niyo ang screenshot sa FB page ko, Buano Magos PH, na may blue check, verified po ni Meta. 499 each only po. Ayan. Secure your item na para hindi kayo maubusan kasi pag naubos na to, hindi na po ako magre-restock. Okay? So, I'll see you on my Facebook page.